mamaya ibigay ko po sa inyo. At pag-usapan natin, pati yung tingog party list po, siniraan ni Sara. Matindi po talaga itong mga propeta ng kadiliman na nag-endorse kay Amy Marcos. Tinawag ni Jose Castro na talangka at termite. Then after na sa paninira ni Sara Duterte sa bigas, kasunod na siniraan mga kababayan yung tingog party list ni Martin Romualdez. Number 1 kasi sa survey yung tingog party list. So yun mga kababayan ang ikinalungkot from Senator Francis Tolentino, who is leading the Senate inquiry about alleged spying activities in the Philippines and the discovery of submersible drone in Masbate. There are indications, Mr. Chairman. As to what these indicators are, he said, there are numerous narratives from Beijing that are amplified by nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Before ng joke time natin mga kababayan, saka yung topic natin ngayon, nag-react na kasi si Secretary Francisco Chu Laurel sa paninira ni Sara Duterte sa 20 pesos na bigas. Mamaya ibigay ko po sa inyo. At pag-usapan natin, pati yung tingog party list po, siniraan ni Sara. Matindi po talaga itong mga propeta ng kadiliman na nag-endorse kay Amy Marcos. Tinawag ni Jose Castro na talangka at termite, anay ng lipunan. But before that mga kababayan, gusto ko kayong i-remind kasi malapit na yung eleksyon. Less than 3 weeks na lang po, eleksyon na. So kailangang magdesisyon na tayo. Gusto kong i-recommend sa inyo, dapat yung magaling, well-experienced po, malawak ang experience. Huwag na po yung mga kung sino-sino. Huwag ninyong kalilimutan po si Abalos. Number 1 sa Senado, Abalos. Siya po ang number 1, mga kababayan, na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng pagkain. In-endorse na to mga kababayan dito ni Leni Robredo. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas. Walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka. Masaya pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Yan po si Benor Abalos na in-endorse na po ni Leni Robredo, dating Vice President. Yan po, Abalos gains Robredo's endorsement as polls near. Pakinggan natin si Leni Robredo. Ikaw po kitang importanteng bisita. Ngunyan na hapon, makikisingit lang kami. Bako ning parte kang training. Kaya lang binisita niya ako dahil birthday ko. Ang sabi ko po sa iya, yaon ka mo digdi, kaya mas maray na makaulay ka mo dawa dikit sa ng panahon. Haloy na po siyang amigo. Naging mayor siya kang Mandaluyong halawig na panahon. Naging DILG secretary po siya. Matibayo na DILG secretary. Magaling. Tapos ngunya nagdadalagan, naging MMDA chairman. Ngunyan po, nagdadalagan siya bilang senador. Tatabangan pa siya dahil haloy na siyang nagtatabang sa digdi sa Naga. Tutulungan daw. Lalo na po kasi matagal na tumutulong sa Naga. Nakapira siya digding balik para magtabang. Tahimik sa nasi pagdigdi pero sige ang tabang. Sige lang ang tulong, tabang. Pag senador iniyo, tatabangan kita kani, kaya tatabangan naman siya. Yeah. I-welcome ta po, Secretary, Senator na pala, Benhur Abalos. Yan po si Leni Robredo. In-endorse na si number 1 sa baluta, Benhur Abalos. Ayos, pati yung mga
liga ng barangay sa buong Pilipinas, pati mga gobernador, mayors, congressmen, si Martin Romualdez mismo nag-endorse kay Benhur Abalos. Ito yung endorsement, mga kababayan ng liga. Ang liga ng mga barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y pampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Di ba, mga kababayan, tulungan po natin si Benhur Abalos, number 1 sa balota po, para senador. Dito na muna tayo, mga kababayan, sa Joke Time. Padala po ni Haring Saldang, taga Tiwi Albay po, taga rito sa amin. Nag-uusap po si Kibs, si Diggs at saka si Pedro. Nagyayabangan sila, nagpapayabangan, mayayabang talaga po eh. Sabi ni Kibs, alam niyo anya yung lolo ko, napakagaling niyang lumangoy. Isang oras anya sa ilalim ng tubig bago siya lumitaw. Siyempre ayaw magpatalo ni Diggs, mas mayabang. Sabi ni Diggs, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko 5 oras sa ilalim ng tubig bago anya lumitaw, bago umahon. Narinig ni Pedro, wala niya. Walang binatbatan niya yan sa lolo ko. Bakit naman niya, sabi ng dalawa, ni Kibs at saka ni Diggs? Yung lolo ko niya sumisid sa ilog kahapon. Hanggang ngayon niya hindi pa umaahon. Hindi pa lumilitaw. Missing na. Ganun na niya kagaling yung lolo ko. Hindi na lumitaw. Permanente na. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Malamangan niya, Mr. Maravillas, nalunod na yon. Siguradong lunod na yon. Diba? Padala mo na lang po yung GCash number mo. At saka kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pag nabunot yung pangalan mo. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos na yung price. Ito na po. Dito na tayo, mga kababayan, sa ating topic. Sabi natin kanina, si Kiko Laurel nagsalita na po sa panginsulto ni Sara Duterte dito sa pagtupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang sinabi na nais niya, mga kababayan, na ibaba sa 20 pesos per kilo yung presyo ng bigas. Ngayon na natupad na, mga kababayan, and it will start next week. Biglang bumira, mga kababayan, si Sara Duterte. Siniraan. So, yung 20 pesos na bigas, baka daw, hindi man pantao, kundi pangayo. And after na sa paninira ni Sara Duterte sa bigas, kasunod na siniraan, mga kababayan, yung tingog party list ni Martin Romualdez. Number 1 kasi sa survey yung tingog party list. So, yun, mga kababayan, ang ikinalungkot ni DA Secretary Francisco Laurel. Pero si Martin Romualdez wala pang reaksyon. Hintayin natin kung ano yung magiging reaksyon ni Martin Romualdez doon sa paninira ni Sara. Ito sabi dito sa report ng Inquirer. Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. says he is deeply hurt by Vice President Sara Duterte's remarks questioning the quality of National Food Authority rice to be sold at 20 pesos per kilo. Sabi po ni Laurel, with all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that any rice to be sold is hindi pang tao, pang hayop. Pwede basa po sa hayop yung ugali nila. Kaya talagang ano pa mang asahan ninyo nalalabas sa bibig ni Sara Duterte, kundi lahat kasamaan. The DA chief described the rice program as a key component in fulfilling President Ferdinand Marcos Jr.'s 2022 campaign promise to alleviate the financial burden on Filipino families, especially the most
most vulnerable sector. Sabi po ni Laurel, we are fully committed anya to delivering quality rice to our people. At the DA, we cook and eat NFA rice every day. We can personally vouch for its quality and safety. By law, the NFA is mandated to procure rice only from local farmers anya, supporting domestic agriculture, saying the rice that NFA distributes is animal feed is an affront to the quality of rice our millions of hardworking farmers produce. This is false, the DA chief said. We are proud of the quality of Filipino rice. Yun ang ininsulto po, mga kababayan ni Sara Duterte, sa pagsabi niya na hindi pantao, kundi pagkaing baboy, pagkaing hayop. Itong ginawa niya po, statement niya, isang kahayupan para sa ating mga farmers. Kaya nga sabi ko, hindi lang yung ating mga farmers ang ininsulto ni Sara Duterte. The whole Filipino nation. Kaya nga sabi ko, yung mga gobernador sa pilot area, yung Visayas governors, I suggest na magpasa kayo po ng resolusyon condemning Sara Duterte. This is statement of Sara Duterte. At saka, isama na ninyo ang pag-declare sa kanya na persona non grata dyan sa Kabisayaan kasi grabe ang kanyang pang-insulto sa ating mga mahihirap, lalo na sa mga farmers, mga kababayan, na siyang nagsusupply ng pagkain para sa ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan po ng Rice Procurement Program ng National Food Authority. Pagkatapos, sasabihin ni Sara, pagkaing baboy. Anong klaseng vice presidente ito, mga kababayan? Kaya dapat makonvict itong si Sara. After ma-impeach, mga kababayan, ng Congress, kaya itong si Sara, mga kababayan, biglang nag-endorse na ng Duterte 10 plus si Amy Marcos tapos si Camille Villar. Gusto niya kasi masiguro na hindi siya makukonvict sa Senado. Kailangan niyang maraming kaalyado ng mga senator judges. Kaya sabi ko sa inyo, mag-isip tayong mabuti. Kailangan po i-shoot natin sa inidoro lahat ng mga kaalyado niya, lalo pa karamihan sa mga kaalyado niya, mga kababayan, pro-China. Nasabi po ng National Security Council kanina ni Jonathan Malaya, ito, NSC's indications of Chinese interference and Philippine polls, proxies, echo Beijing script. Nangingialam na po sa eleksyon at malamang dito sa mga surveys, mga kababayan. Kaya laging pumapasok yung mga alipores nila. Malamang minamanipula nila yung surveys. Ini-influensya nila yung eleksyon dito sa ating bansa. Malaya made a statement in response to a question from Senator Francis Tolentino, who is leading the Senate inquiry about alleged spying activities in the Philippines and the discovery of submersible drone in Masbate. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming election. As to what these indicators are, he said, there are numerous narratives from Beijing that are amplified by Philippine-based individuals that he called proxies. Kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, yan ang rason kung bakit kailangan pong i-reject natin yung mga pro-China na mga politikos, lalo na yung mga tumatakbo po sa pagka-senador. Ngayon, going back dito, mga kababayan, sa issue ng bigas, kung saan naglabas na po ng sama ng loob si Secretary Laurel, dahil po sa paninira ni Sara na tinawag na hindi pang tao, kundi pangayop, pangbaboy, yung 20 pesos na bigas na ibibenta po ng ating gobyerno sa ating mga mahihirap. Ang panawagan po ni Laurel is to set aside political differences and work in unity with the DA in addressing the daily struggles of ordinary Filipinos. We urge the Vice President to join us in this noble endeavor. This initiative is for the Filipino people, whom we have all sworn to serve. Their well-being must remain our highest priority. Yan po nga nakakalungkot, mga kababayan. Noong wala pang 20 pesos per kilong bigas, galit na galit sila. Kantsaw dito, kantsaw doon sa mga rallies ng nausog. Ngayon, na-implement na po ang 20 pesos, subsidized by the government,
both the national and local governments, nagtulong-tulong para maibsan ang sinasabi ni Sarang kagutuman daw. Galit siya. Umatake si Sara. Mga kababayan na tinawag na pagkaing baboy. Anong klaseng tao to mga kababayan? Hindi siya natutuwa na may ginagawa ang ating gobyerno doon sa mga pinupuna niya na kagutuman at mataas na presyo ng pagkain. So anong gustong mangyari ni Sara? You see? So isip-isip po tayo mga kababayan ko. O ngayon, pati yung Tingog Party List po, siniraan na ni Sara. Kasi daw ang magkikinabang si Martin Romualdez man lang. Galit na galit po kay Martin Romualdez na tumulong sa kanya para manalong vice presidente. Walang utang na loob po. Sara Duterte advises against voting Tingog Party List. Si Martin Romualdez lang makikinabang. O ito yung paninirang pori mga kababayan ni Sara. Pakinggan natin. First nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. So anong problema niya sa Tingog Party List? Halimbawa, pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Iyong dabaw nga, parang pag-aari na nila sa kanilang mga Duterte. Walang problema sa kanila na tumakbo si Digong, Mayor, Vice Mayor si Baste. Ang gusto pa nga niya na mangyari noon. At saka nung mayor siya, si Basti rin yung vice mayor. Nung mayor si Digong, vice mayor siya. So imagine, kung sila ang gumagawa ng ganon sa politika, walang problema. Sinabi pa nga niya na tatloan niyang mga Duterte. Tatlo sa aming mga Duterte ang tatakbong senador. Si Digong, si Baste, si Pulong. Palakpakan yung mga DDS at tuwang-tuwa siya sa pag-announce na tatlo ang tatakbong senador, kaya lang di man natuloy. Pinapasiguro nila mga kababayan yung Davao na dapat hindi mapunta sa ibang mga kamay. So sa politika, pag Duterte, walang problema kung isang pamilya parehas tumatakbo na sabay, mayor, vice mayor. Pero pag ibang tao tulad ni Martin Romualdez, hindi pwede na magkatingog party list kasi yung first nominee yung asawa ni Martin. Mga kababayan na pag-ugali nito, lahat lang pang sarili niya. Mga kababayan, pag gawain niya, walang problema. Pag ang iba, gumawa din ang ginagawa niya, masama na po. Huwag daw iboto. Concede siya ng Tingog Party List. So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Hindi man kailangan sagutin mo yung Tingog Party List or sa Tingog Party List ka sumagot. Hindi man lang Tingog Party List ang nagtatanong sa iyo, buong Kongreso. At itong Congress of the People, Representatives of the People. Ipaliwanag mo kasi si Piatos kung taga saan. Nasabi ni Bato, marami daw na Piatos sa Davao. Bakit po wala po record sa Philippine Statistics Office? At hindi lang si Piatos, ang dami pang mga chichirya. Gustong malaman ng ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng kanilang mga representatives at party dyan ang Tingog Party List. So anong problema? Bakit hindi niya sagutin? Kasi yung Tingog Party List kay Martin Romualdez. Sabihin pa na kay Martin Romualdez. Martin Romualdez is a representative of the people. He is the Speaker of the House. And Congress has that power of the purse. Kaya nga tinatanong ka kung paano mo ginastos yung confidential funds. Ang dami mong satsat. Sara Duterte, ipaliwanag mo kasi ng maayos. Ayan po, sinasabi niya, sinisiraan ngayon yung Tingog Party List. Ano top notcher kasi. Top notcher yung sa survey, yung Tingog. Sa eleksyon, unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa kini-question yung 3. Ikaw, vice-presidente ka na wala mang nagawa. Sige man lang ang pakyot at sige ang panlait, panira. Tapos yung tatay mo hindi na kontento. Tumakbo pa rin. Mayor. Buti na lang nandun na sa dahig. At yung kapatid mo si Baste na mayor ngayon, vice mayor yung tinatakbuhan. Sa yun, walang problema sa'yo na 3. Pero ang 3, Martin Romualdez,
Tapos yung asawang si Yeda at yung isang nominee, hindi man nila kaano-ano. Si Jude Asidre, hindi man yun kapamilya. O diba? Pero minasama mo. Kasi ang may-arian niya ng Tingog Party List, si Martin Romualdez. Buti nga yung Tingog Party List. Tingnan ninyo yung records ng Tingog Party List. Ang daming na itutulong po sa ating mga mamamayang Filipino. Tingnan ninyo sa Facebook accounts nila. Napaka-aktibo po sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Kayo po, anong naitulong ninyo? Di ba wala? Tapos, yung 20 pesos na bigas na ibebenta sa Visaya, siniraan pa ninyo, tinawag pa ninyong pagkaing baboy. Matindi mga kababayan ang ugali nitong si Sara. Yung dalawang upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Hindi mo man talaga masagot. Kasi kung kaya mong sagutin, sinagot mo na sana. Pero iwas pusit. Kaya nga na-impeach ka ng Congress. Kasi iwas pusit. Pero sa Senado, Senate trial, hindi ka na makakaiwas doon. Kahit anong lakas ng tiwala mo. Yan ang sabi po ng ating mga congressmen. Sabi ni Ortega at ni Conggon, yung confidence niya won't erase overwhelming damning evidence. The OBP niya is not an intelligence agency. Using intelligence funds was not just irregular, it was illegal. We now have information that points to non-existent or suspicious recipients of public funds. That's not just a violation, it is a deception. Sabi naman ni J. Conggon, libre niya yung mangarap. She can be as confident as she wants. But that does not change the facts. The evidence we have uncovered is substantial, well documented, and rooted in her own actions. This is not political harassment, it is accountability in action. Kaya niya, yung sobrang confidence ni Sara, hindi niya yan mag-i-erase sa overwhelming daming evidence laban po sa kanya. Kahit magyabang pa siya na magyabang na confidence siya, yan ang sabi ni Sara. Iwala daw siya, sabi ng abogado daw niya, na malulusutan niya yung impeachment trial. Sabi ni Jude Asidre, hindi ko niya maintindihan kung saan nanggagaling yung tiwala ni Sara Duterte na kaya niyang malusutan. Hindi niya maipaliwanag kung paano niya ginastos yung confidential fund. Sobrang tiwala pero hindi niya maipaliwanag. Ano yun? Sige lang ang pa-interview ni Sara po. Kung sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Hindi lang naman si Martin Romualdez may party list. Kahit nga kayo mayroon, ang pangalan nga Duterte Youth. Di ba sa inyo din yon? Sumusuporta sa inyo, Duterte Youth. Pero wala kayong sinasabi, wala kayong problema doon. Pag nasa kampo ng mga Marcos Romualdez, lagi kayong may problema na ngayon. Masakit ang loob ninyo. Pero pag kayo yung nagkikinabang, wala kayong problema. Tulad ng pagkandidato ng tatay ninyo, mayor at vice mayor, ang kapatid mo, ikaw, vice-presidente. Walang problema yun sa inyo. Pag kay Martin Romualdez, may problema palagi. Tingnan natin yung natanggap na pera galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List. Mag-present ka ng ebidensya na may ninakaw. Hindi yung poros kwento, pa-interview sa media, walang resibo. Di ba? Lahat aligasyon mga kababayan. Wala mang dokumento. Basta lang makapanira. Iwagayway mo, i-present mo sa media yung mga dokumento kung baga may ninakaw na pera. Magkano yun? So bakit ako sasagot sa tao na unang-una
Todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Paninira? Hindi nga po magsalita si Martin Romualdez. Kayo yung daldal ng daldal. Kayo walang tigil sa paninira sa Marcos Romualdez. Yung tatay mo, yung mga kapatid mo, mga vloggers mo, tulad ni Harry Roque, sila yung walang tigil po sa mga rallies, maisog. Si Martin Romualdez, kailan lang nagsasalita si Martin? Di ba? Ngayon nagsalita si Martin. Pinasalamatan niya yung ating Pangulo kasi natupad na ng yung 20 pesos per kilong bigas. Iyon ang mga sinasabi ni Martin Romualdez. Hindi ka nga mabanggit. Walang marinig sa bibig ni Martin Romualdez na Sara Duterte. Kayo man lang ang bira ng bira. Kasi na-insecure ka na baka lumaban sa 2028 election si Martin pagka-Pangulo. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung upuan niya, tatlo yung seats niya sa House of Representatives. Di pag tatlo ang upuan, ang ibig sabihin sakim na. Di si Digong, para mayor, vice mayor si Baste, tapos incumbent vice president kayo. Di pwede na natin din tawaging sakim. Di ibig sabihin yan, puro kayo sakim. Kung titingnan natin, susundan natin yung logic mo, logic na sinasabi mo, Sara Duterte, di ba? Tatlong upuan sakim. Di tatlong upuan, vice presidente, mayor ng Davao, vice mayor. Sakim, pa ganon. Yung lahat ng sinasabi mo, bumubulta sa'yo. Ayan po si Sara Duterte. Walang ginawa, mga kababayan, kundi manira ngayon. Kaya tinawag ni Jose Castro na utak talangka, anay ng lipunan. Ito naman diba? po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.